So ayun na nga, may ikukuwento ako sa inyo. Kasi nga kagabi si lola kumain ng broccoli at saka cauliflower. Ngayon yung isang cauliflower nilagay niya sa sabaw niya. Ini-slice-slice niya yun saka niya nilagay sa sabaw. Tapos siguro nabusog na siya kaya hindi niya na nakain yon. Hindi niya na kinain, so tira niya na yon. Tapos sabi sa akin ng employer ko, kainin ko daw. Sabi ko ayoko, busog na ako. Ngayon, nakarating ngayon sa Sanchong, sinumbong nila ako na hindi ko raw kinakain ang tira ni Lola kasi sayang daw yung pagkain. Sa Pilipinas daw kasi naghihirap tayo doon. Mahirap daw ang buhay natin sa Pilipinas kasi napapanood nila yung hirap natin sa Pilipinas. 'Di ba? Sabi nila magla-lockdown daw ang Pilipinas, sabi nila magko-condone. Sabi ko updated kayo sabi kong ganun. Ako hindi ako updated sa balita sa Pilipinas, sabi ko, kasi wala naman akong pakialam. Sabi kong ganun. Oo, taga Pilipinas ako pero wala akong pakialam kung anong nangyayari sa Pilipinas kasi gobyerno lang naman ang yumayaman sa Pilipinas. Ginanon ko. Ano ngayon ang kinalaman sa trabaho ko kay Lola sa Pilipinas? Sabi kong ganun. Kailangan ko raw magtipid. Lahat daw ng tira ni Lola kakainin ko. Ay no, sabi kong ganun. Si Lola meron ng sakit, may illness na yan, kakong ganun. Kung gusto nyo kayo kumain, kung nanghihinayang kayo. Tinanong ko, sinagot ko. Sabi kong ganun, kung ayaw ninyo sa akin, pwede naman kayong kumuha ng Indonesian kasi yan naman ang paborito ninyo. Vietnamese ka ako, yan naman ang paborito ninyong mga welaw, di ba? Sabi ko, sabi ninyo ako, mafan ako, sabi kong ganun. Sabi kong ganon, paalisin nyo na ako dito. Ba't hindi nyo ako mapaalis-alis? Ginanong ko. Tapos sabi niya sa akin, pusiyang, sabi niya sa akin. Anong pusiyang? Ano ba yun? Pusiyang sabi niya sa akin. Hay, sabi kong ganon. Pag may problema kayo sa akin, kako, pwede naman ninyo akong tanggalin na lang. Sabi kong ganon. Huwag niyo na ako patagalin dito. Ginanong ko, sinagot ko. Minsan lang akong sumagot pero ganon ang sinabi ko. Kasi nga doon sa Nanggang, nung bago ako doon, sumasagot-sagot talaga ako kasi alam ko may mga term pa ako Pwede pa akong sumagot, ganyan. Pwede ko pang sabihin na, pwede nyo akong palitan. Pero ngayon kasi, wala na kasi akong term. 14 years na kasi ako, 'di ba? So, nanganganib na ako kung mid-level ba ako or kung uuwi na ako ng Pilipinas. Nasabi kong ganun, habang maaga pa, kung ayaw ninyo ako, palitan ninyo ako, sabi kong ganun. Kasi marami naman dyan na, Vietnamese, tsaka Indonesian ka, kung ganun. So, hindi naman sila nakaimik. Diba? Mas maganda na yung sinasabi ko na yung totoo. Ay, hindi pwedeng, kasi isang taon na akong nakaklose ang bunganga, hindi ako lumalaban. Hindi ako lumalaban talaga, pero kanina talaga, parang nainis na ako. Sabi ko, kung ayaw nyo na sa akin, kung na high blood kayo sa akin, sabi ko, pwede naman ninyo akong palitan. Huwag kayong magtiis sa akin. Kakong ganun. Di ba sila nakapagsata? Ewan ko lang mamaya, pagbalik ko ng bahay, kung ano na naman ang sasabihin sa akin. Kasi nga, isang linggo, hindi na binantayan yung trabaho ko. Hindi ko alam kung inobserve ba ako or inano ako. Basta hindi niya ako binantayan. Tapos kanina marami siyang time. Lahat ng kilos ko binabantayan niya. Lahat ng pinanggalingan ko binabantayan niya at sinecheck niya kung malinis ba talaga. Ay, mutik-mutikanan ko lang sabihin na basahin nyo nga yung kontrata ko kung ano nga ba talagang nakalagay doon. Ay, next time sasabihin ko talaga yun. Ay nako.